check. Ayun. Sound check. Ayun. Isa po nga mapagpalang hapon ng araw ng Panginoon po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula ay samahan niyo po muna po kung muli na manalangin. O aming dakilang Diyos at aming Ama, sa hapon na ito, ang aming pong dinidesire, ang laman ng aming puso, nawa sa tulong at pag-akay ng inyong Espiritu ay magkaroon kami ng pagkakilalang tutulong para sa aming lakad sa kabanalan. Turuan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon ng katotohanan na tatanggapin sa hapon na ito, katotohanang mag-empower sa aming sanctification, tutulong sa amin na magkaroon ng genuine reverence tungo sa inyo. Hindi namin ito makukuha sa anumang pagtitipon, ang takot, ang paggalang, pag-ibig, pagkamangha sa inyo. Hindi namin ito makukuha sa anumang okasyon, kung dito lamang sa lugaring ito, sa pagtitipon na ito. Kaya hinihiling po namin, nawa po Diyos, kahabagan ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayan. Malugod po nawa kayo na sa hapon na ito, ang inyong pong Espiritu ay kumilos upang kami ay biyayaan ng mga katotohanan ng tunay na mag-aakay sa amin, sa aming buhay pananampalataya. Tulungan at samahan niyo po kami sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang magiging topic ko po sa hapon na ito ay anong uri ng pagkakilala o sa papaanong paraan tayo nakikilala ng Diyos. Ito'y gusto ko pong pag-usapan natin yung uri. Paano ba tayo nakikilala ng Diyos? Dahil merong ideya na ang paraan ng pagkakilala ng Diyos sa kanyang nilikha ay nagpo-progreso. Ayan. Meron pong ganyan na ang nagtuturo na ang pagkakilala sa Diyos, yung the way, yung paano nakikilala ng Diyos ang kanyang nilikha. Example lang, isang individual na tao ay nagpo-progress habang lumalaki yung taong yon, habang siya'y tumatanda. Ang iba naman ang akala kapag pinag-usapan anong uri o sa papaanong paraan tayo nakikilala ng Diyos bilang tao ay quantity. Mas maraming alam ang Diyos. Totoo naman yun, dahil ako po hindi ko alam ang konstitusyon ng aking, marami akong hindi alam sa aking personal na konstitusyon, pero ang Diyos ay mas marami. So, ibig sabihin, yung quantity, yun ang pagkakaiba. So sa hapon pong ito, gusto ko pong pag-usapan natin kung paano inilantad ng isang partikular na awit, ano yung paraan, paano nakikilala ng Diyos ang isang individual na tao. At pag nakita natin ito bilang mananampalataya, ano ang dapat nating maging tugon? Kung ganito ang paraan ng pagkakakilala ng Diyos sa atin, ano ang angkop na tugon sa katotohanan na yon? Noong pong 1920, si John Augustus Larson, siya po ang nakapag-develop ng polygraph. Ito po yung isang uri ng device na tinatawag po na lie detector. Yung lie detector pong yun ay kapag ang kanyang paraan para malaman kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo o hindi ay batay sa kanyang psychological reaction doon sa mga tanong. Kaya yung tibok ng puso mo, yung paghinga mo, pagka kinabahan ka, yan ay maaaring maging indikasyon na ikaw ay nagsisinungaling. Ngunit sa kasamaang palad, itong lie detector na ito na naimbento ay hindi maaaring pagkatiwalaan sa ganong usapin. Dahil ang totoo po niyan, maraming napawalang sala na dahil sa lie detector na ito, sinabi ng lie detector, nagsasabi ng totoo, pero siya pala nagsisinungaling. At may mga naparusahan na sinasabi ng lie detector, siya ay nagsisinungaling, feeling ko kinabahan lang talaga, ay nakulong.
So, ibig sabihin, hindi ito tamang paraan para sa pagkaalam kung ano ang totoo at hindi. At, kumbaga, pagka tiningnan natin na talaga nagkaroon tayo ng ganung device na maaaring malaman ng isang tao kung siya nagsasabi ng totoo o hindi, ayun, nakakatakot po yun. Baka maging may mag-develop ng app noon sa cellphone at gamitin ito, ay, kumbaga, mawawala yung sense of privacy. Sa usaping pananampalataya, ang Diyos sa kanyang pagkakilala sa atin ay hindi po maaaring magkamali. Hindi rin po ito nagpo-progreso, hindi rin po ito, kumbaga, ang usapin dito ay yung quantity, hindi po. Iba ang pagkakilala ng Diyos sa kanyang mga nilikha, lalo't higit, iba ang pagkakilala ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Alam niyo po, yan ang makikita natin sa Psalms 139. Sa Psalms 139 verses 1 to 6, narito si David at pinapaliwanag niya, pinapakita niya kung paano siya nakikilala ng Diyos. Anong uri, sa papaanong paraan, and to what extent na nakikilala siya ng Panginoon. At pamaya, papakita ko po sa inyo, batay sa ating pag-aaral ng talata, batay sa pagkakagamit ng mga expression dito, talagang mangingilabot ang isang hindi mananampalataya at walang pagkakilala sa Diyos. Pag nakita niya, sa ganitong paraan pala ako nakikilala ng Diyos, wala na akong privacy. Sa hapon pong ito, tingnan po natin ang ating pag-aaral ng talata, Psalms 139, verses 1 up to 6. Psalms 139 verses 1 up to 6, at kung naroon na po ang buong kongregasyon, inanyahan ko po na ibigay ninyo ang inyong buong pandinig at atensyon sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Ito ang salita ng Diyos. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You understand my thoughts from afar. You scrutinize my path and my lying down, and are intimately acquainted with all my ways. Even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, you know it all. You have enclosed me behind and before, and you laid your hands upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It's too high. I cannot attain to it. Napakaganda ng unang 6 na talatang ito. At kapag tiningnan po natin ang Psalms 139, meron siyang 24 verses. Actually, yung pag-build ni David ng kanyang Psalms, yung verses 1 to 6, nagpapakita ito na naglalahad ito sa papaanong paraan nakikilala ng Diyos si David. And then yung mga following verses from verses 7 to 24, ipinapakita rito yung tugon ni David doon sa katotohanan sa kung papaanong paraan nakikilala ng Diyos si David. Kaya ang ating titingnan ay yung unang 6 na talata na pinapaliwanag ni David kung paano siya nakikilala ng Diyos. Kung papansinin niyo po, itong unang 6 na talata, paulit-ulit dito na binabanggit ni David yung salitang sinisiyasat, nakikilala, nalalaman, at nababatid. Alam niyo, mga salitang ito, kung titingnan niyo po, ito ay nagbibigay diin sa isang mahalagang katotohanan na ipinapakita explicitly ni David. Yung mga salitang sinisiyasat, nakikilala, nalalaman, pinapakita nito ang isang katotohanan na merong isang nilalang na lubos at ganap na nakakakilala sa tao o ayon kay David sa kanya. Ito ay isang pagkakilala na higit pa sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Dahil maging tayo, ang laman ng ating puso ay hindi natin ganoon kasiyasat ang laman ng ating puso. Kung titingnan niyo po yung talatang 4, lalong tumitindi rito yung pahayag ni David sa talatang 4 na kung saan sinabi po ni David ay lahat ng iyon, may tinutukoy siya, lahat ng iyon ay alam mo. Dito sa pangungusap na yon, sa mga salitang yon, sinabi ni Herman Bavinck, the notion that something should be unknown to him is dismissed as absurd.
all creatures fall within the compass of His knowledge. Ang ibig sabihin po dito ni Herman Bavinck ay yung kaisipan na may anumang bagay na hindi alam ng Diyos, yung ganung kaisipan, sinasabi ni Herman Bavinck, yun ay kahangalan. Isipin mong somehow merong isang bahagi sa buhay mo, sa pagkatao mo na hindi alam ng Diyos, yun ay kahangalan, yun ay kamangmangan. Sapagkat lahat ng nilalang ay saklaw ng ganap na kaalaman ng Diyos. Ito rin yung eksaktong sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 13. Walang nilalang na nakukubli sa kanyang harapan, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad. Kita niyo po, lahat yon hubad, isang paglalarawan na walang maitatago at hayag sa mga mata niya. Ang Diyos, hindi lang niya alam yung mga panlabas. Kahit nga tayo, kita natin ang panlabas, hindi pa rin natin ganun kalubusan na unawa ng isang bagay. Ang Diyos, hindi lang niya alam ang mga panlabas na anyo ng tao, kung hindi maging yung pinakakaloob-looban ng puso, pinag-ugatan ng tao ay alam ng Diyos. Sinabi sa 1 Samuel 16:7, natingin ang Diyos hindi sa panglabas, kung hindi sa kita ng Diyos at alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Psalms 119 verse 168, sinabi doon na lahat ng lakad, lahat ng gawi ng tao ay alam ng Diyos. Maging yung mga bagay na hindi natin pag-aaksayahan ng panahon na bilangin, ay alam ng Diyos. Anong sinabi sa Matthew chapter 10 verse 30? Maging yung buhok natin ay bilang. Alam ko, walang gagawa niyan na bibilangin ang ating buhok. Ngunit yung mga ganun na sa atin, di mahalaga, mabubuhay tayo ng masaya kahit hindi mo bilang ang iyong buhok. Pero sa Diyos, yung mga ganung detalye na hindi natin pinapahalagan, sa Kanya'y alam ito. Alam ng Diyos ang laman ng isip, laman ng puso. Yan yung nangyari sa Luke 7:16 nang kausap ng Panginoong Jesucristo ang mga Pariseo. Kaya kung ganito yung kaalaman ng Diyos, isang mahalagang mapapansin ninyo sa Psalms 139, lalo na po dito sa unang 6 na talata. Agad makikita natin gaano kakilala ng Diyos si David. Ngunit si David, bagamat pinapahayag niya, ganito ako kakilala ng Diyos, ganito yung kaalaman ng Diyos, si David ay hindi tumatakas sa kaalaman ng Diyos. Hindi niya tinatakasan yun. Mamaya papakita ko sa inyo na hindi nga niya yung kinakatakutan. Dahil sa verse 6, ano sabi niya doon? Sa verse 6 nga, siya pa nga doon ay namangha. So hindi niya to tinatakasan, sa halip, ang naging tugon ni David ng pinapaliwanag niya, ganito ako nakikilala ng Diyos, alam niyo kung anong tugon niya? Inanyayahan pa niya yung Diyos. Panginoon, kung ganito mo ako kakilala, inanyayahan pa. Siyasatin mo ako. Makikita natin yan sa 2 huling talata from verses 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. So, nung inaanyayahan ito ni David, makikita natin dito na hindi natatakot si David na malaman ng Diyos ang laman ng kanyang puso. Ngunit ang tao, dahil sa ating pagkamakasalanan, sino dito ang hindi magtatago ng maling bagay? Tanda ko nung ako ay bata pa, may mga nasisira ako maliliit na bagay at yun ay tinatago ko. Lalo na siguro sa panahon natin ngayon, ang tao ay hindi talaga maglalantad ng kaniyang mga sikreto, hindi yan sasabihin niya kung saan siya kumain, pupost siya sa Facebook yun, yung mga ganung bagay, pinapublic niya, pero hindi niya ipapublic. Gaano man ka-public ngayon ang mga tao sa social media, yung kanilang pangit at kasalanan na hindi nila ito ilalantad. Ngunit sa harapan ng Diyos, hindi ito kailangang gawin dahil ito ay agarang nakikita ng ating Panginoon. Sinabi sa Psalms 139 verse 23, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso, subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Kung ganito pinapakita ni David, nagkakaroon tayo ng agarang kaalaman, pagkaunawa sa unang 6 na talata na ganito yung kaalaman ng Panginoon sa individual na tao, hindi dapat katakutan. Kaya simple lamang po ang aking mensahe. Ang aking pong mensahe ay ito,
Hindi dapat katakutan ang lubos na pagsisiyasat ng Diyos, kundi tanggapin ang kanyang lubusan na kaalaman na naglalantad ng laman ng ating puso. Hindi dapat katakutan ang lubos na pagsisiyasat ng Diyos, kundi tanggapin ang kanyang lubusan na kaalaman na naglalantad ng laman ng ating puso. Hindi ito dapat katakutan. Hindi ko po alam sa inyo, ako po ay natuto mag-diary nung ako po ay naging mananampalataya. At natutunan ko sa isang pagda-diary ay hindi ako nagsasalita as person, kung hindi para akong may kinekwento akong tao, pero yung taong kinekwento ko ay ako po yun. So ganoon na nga, para pag may nakabasa, ligtas ako, hindi kagad ako. Meron mga confession silang mabasa doon, ay sino kaya ito? At sa ganung paraan, kumbaga, magagawa mong ipahayag sa Diyos, halimbawa, ang taong ito ay ganito, pero ang tinutukoy mong taong yun, gusto mong mag-confess ng kasalanan sa Diyos, gusto mong mag-confess ng kahinaan sa Diyos, gusto mong may sabihin sa Diyos, hindi mo kailangan sabihin in a first person, kundi parang meron kang tinutukoy na ibang tao. Pagka meron tayong ganitong, hindi tayo natatakot na malaman ng Diyos ang lahat sa atin, alam niyo po, ito ay liberating sa harapan ng Diyos. Hindi natin kailangan ng flowery words. Hindi natin kailangan ng i-compose pa ang sarili. Kung hindi straightforwardly, sasabihin mo sa Diyos kung ano yung nararamdaman mo. Bagamat sa iyong isipan, alam na ito ng Diyos, pero mas lalo kang nasa-sanctify, yung prayer life, yung way ng iyong pakikipag-communion sa Panginoon ay nasa-sanctify kasi the more na alam mo ang Diyos ay nakikilala ka, nauudyokan kang lalong maging totoo sa harapan ng Diyos. Ako kuha niyo po yung hindi, alam na naman ito ng Diyos, Panginoon, alam mo na naman, hindi ka magsasalita ng ganoon. Kundi dahil alam mong nakikilala ka ng Diyos, lalo kang nauudyokan. So, yung way ng iyong communion sa Panginoon ay nasa sanctify. Pansinin niyo po yung tono ni David sa verses 1 to 6. Wala kayong mapapansin na siya ay natatakot o nangangamba na siya ay masiyasat ng Panginoon, na malalaman ng lahat ng Panginoon. Ang isa pang bagay na makikita ninyo dito, kapag ito talaga ay minahal niyo ang katotohanan ito, yung katotohanan na nalalaman ng Panginoon ang lahat sa iyo, magiging comfort. Magiging comfort mo ito. Pag natutunan nating mahalin ang katotohanan na ito, na ganito tayo kakilala ng Diyos, ganito niya nalalaman ng lahat sa atin, yung truth na yon will bring comfort. Hindi ka matatakot na parang wala kang privacy. Ang mangyayari pa nga nito, para kang, Panginoon, ibibigay mo pa yung lahat. Tingnan mo ang lahat sa akin, Panginoon, wala akong itatago. Kaya nang sinabi ni David na, O Panginoon, siyasatin mo ako, nasisiyasat mo ako, at kilala mo ako, sinabi rin niya, siyasatin mo ako, O Diyos, ang kanyang hinihiling ay hindi na parang, Panginoon, suriin mo yung hindi sinasabi ni David, ang sinabi niya yun na siyasatin mo ko, hindi sinasabi ni David na siyasatin mo yung aking asal. Nang sinabi ito ni David sa harapan ng Panginoon, ang gusto rito ni David ay hindi yung kanyang external o yung panlabas na asal o yung panglabas niyang ginagawa. Ang gustong ipasiyasat dito ni David, yung kanyang mismong iniisip, yung kanyang mismong layunin. Panginoon, meron akong gustong gawin, ikaw ang nakakaalam kung ano ang tunay kong layunin. Madaya ang aking puso. Mas alam mo ito, turuan mo ako. Pinapasiyasat ni David, Panginoon, naway maging tama yung laman ng aking puso, yung aking layunin, yung mga dumaraan sa aking isipan, ano man ang pumupuno ng aking isipan, lahat ito ay pinapasiyasat ni David. Ngayon, gusto ko pong ipakita sa inyo from verses 1 to 6. Ang una ko pong gagawin ay ipapaliwanag ko itong 6 na talata, and then ano ba yung angkop na tugon o ano yung aplikasyon nito sa atin. Sa talatang 1 hanggang 6, pinapakita nito na kilala tayo ng Diyos higit pa sa pagkakilala natin sa ating sarili. Pansinin niyo po yung unang 4 na talata.
Sa unang 4 na talata, ito ay naglalarawan ng mga bagay na tungkol sa buhay ni David. Sinabi sa talatang 1, "O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakikilala mo ako." Kumbaga, yung mga salitang yan, kagad sinasabi ni David, pinapahiwatig ni David na ito'y nagpapakita na alam na ng Diyos ang lahat sa kanya. Dahil kung titingnan po natin doon, nasa past tense and ongoing, na nasiyasat na siya ng Panginoon at lahat ng bagay. Actually, kung titingnan nyo pa po yung flow ni David, alam na ng Diyos ang lahat at yung pang mangyayari sa kanya ay alam na. Kasi mamaya po sa verse 4, pinapakita po doon na maging yung salita, bago niya sabihin, ay alam na ng Diyos. Yung salitang sinisiyasat dito na ginamit ni David, hindi po yan ibig sabihin niya na ang Diyos ay kailangan pang mag-imbestiga. Na, Panginoon, siyasatin mo ako, imbestigahan mo ako. Hindi po yun paanyaya na imbestigahan siya ng Diyos para may malaman ng Diyos sa kanya. Hindi rin po nangangahulugan na yung salitang sinisiyasat, sa salin natin sa Tagalog, indicates a process na may malaman ng Diyos. Para may malaman ng Diyos. Kung titingnan nyo po, may ginamit dyan si David na sinisiyasat at nakikilala sa verse 1. At kapag pinag-combine yung dalawang salitang ngayon, sinisiyasat at nakikilala, ito po ay nagpapakita. Nasisiyasat, alam na ng Diyos ang lahat. Nakikilala, alam na ng Diyos ang lahat. Pag pinagsama po ang dalawang salitang ito, ang ibig sabihin dito ni David, ito ay nagpapakita na walang natitirang bagay kay David o sa bahagi ni David, sa bahagi ng kanyang buhay, sa bahagi ng kanyang pagkatao na hindi nalalaman at hindi nasusuri ng Diyos. Wala. Walang bahagi, walang bagay sa kanyang konstitusyon, sa kanyang isipan, sa kanyang mga lakad, walang bagay na hindi nasusuri ng Panginoon. Di ba't nakamamangha yung paraan, nakakamangha ang kakayahan ng Diyos, yung kanyang kaalaman. Walang blind spot. Minsan pag po tayo nagdadrive, meron tayong tinatawag na blind spot. Ang Diyos, wala. Lahat sa Kanya ay malinaw. Kita niya, batid niya, nalalaman niya ang lahat. So sa verse 1 pa lamang, pinapakita ni David yung quality sa papaanong paraan nakikilala ng Diyos siya. Sinabi rin sa verse 1, verse 2, yung kanyang pag-upo at pagtayo. Kumbaga, kung ito ay totoo kay David na walang bahagi ng pagkatao ni David, bahagi ng kanyang buhay na hindi nasusuri at hindi alam ng Diyos, kung ito ay totoo kay David, ito po ay totoo sa bawat individual na tao. Mananampalataya man o hindi. Kung titingnan niyo po yung verse 2, nire-represent dito yung buong buhay ni David. Pansinin niyo po sa verse 2, sinabi doon na alam mo kung kailan ako umuupo, alam mo kung kailan ako tumatayo. Yung pong pagtayo at pag-upo, isipin niyo, mula pagtayo, maaaring galing siya sa paghiga, sa umaga, pagising niya sa umaga, at pag-upo, ito po ay hindi literal na yung pag-upo, pagtayo, kundi ito po ay way of saying na ang tinutukoy dito, yung buong, yung halimbawa sa isang araw, alam ng Diyos kung ano yung nangyari, ginawa ni David. It represents his whole way of life. Kumbaga sa buong araw na ito, yung pag-upo at pagtayo, ito'y tumutukoy sa kanyang ginawa na ito ay alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung kanyang buong buhay. Alam niya kung kailan siya tatayo, alam ng Diyos kung kailan siya uupo. So pinapakita nito na alam ng Diyos ang buong buhay. Mula pagtayo hanggang pag-upo, alam ng Diyos ang buhay ng tao. Walang compartment ng ating buhay, ng ating pag-iral na hindi alam ng Diyos. Ganoon yung kalidad, ganoon yung paraan. Masusing nalalaman ng Diyos ang lahat, walang bahagi ng ating buhay, ng ating pagkatao na hindi lantad sa harapan ng Panginoon. Sinabi rin ni David, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Sinabi niya yan sa
Verse 2, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Kumbaga pinapakita nito na kahit sa malayo, alam na ng Diyos. Tayo kahit malapit ka, hindi ko alam ang pag-iisip mo. Pero yung ibig ipahiwatig dito ni David na sinabi niyang, nababatid mo ang pag-iisip, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo, ang pinapakita po nito, walang distansyang hadlang. Walang hadlang sa Diyos. Yung distansya, kaya nga sabi ni David, kahit ako'y nasa malayo, alam mo ang laman ng aking puso, alam mo ang laman ng aking isipan. Ang pinapakita rito, hindi yung basta distansya, kung hindi, walang maaaring humadlang, walang, kumbaga, yung distansya sa ating karaniwang kaisipan, malaking hadlang na yan. Pero sa Diyos, walang hadlang. Yun ang gustong sabihin ni David. Sa pagkakilala ng Diyos, sa tao o sa Kanya, walang hadlang. Walang hadlang sa pagkaunawa, walang hadlang sa kaalaman ng Diyos. Kumbaga, walang delay. Tayo, yung mga information, bagamat tayo ay nasa mataas na kalidad ng technology still, yung information ay nahahadlangan. So maraming bagay pa rin ang hindi natin kaagad nalalaman. Pero sa Panginoon, walang delay, walang process ng kaalaman. Yun ang gusto ko pong bigyan din dito, ang kaalaman ng Diyos ay walang proseso. Hindi mo na niya pinag-aaralan, tinitingnan, walang proseso. Ang kaalaman ng Diyos sa isang tao, for example, kapag tiningnan niya ito, hindi niya ito parang tinititigan ng 2 to 3 seconds, alam niya na. Walang proseso. Hindi niya kailangan ng milliseconds. Wala siyang kailangang, hindi dumadaan sa proseso ang kaalaman ng Diyos. Immediate knowledge. Meaning, hindi pinag-aaralan ng Diyos tayo para makilala niya tayo. Immediate. Ganun kamangha-mangha ang ating Diyos. Alam niya agad sa mahiwaga at hindi natin kayang arukin na kaparaanan, ngunit dapat kamanghaan at sambahin natin sa hindi may paliwanag na kaparaanan, agaran ang kaalaman ng Diyos sa buhay mo. Verse 3, sinabi doon, you scrutinize my path. Iyong sinisiyasat ang aking landas. Yung salita po itong scrutinize, tinagalog sa atin na sinisiyasat. Ang totoo po niyan, yung salitang yan ay ginagamit to winnow. Siguro sa ating Filipino, mas magandang ang katumbas na kahulugan po niyan. Alam niyo po yung nagtatahib. Yung pong pag meron kayong, naalala ko po yung nanay ko, ginagawa pa yon, yung bigas para mawala yung mga, ano nga po bang tawag doon? Ipa ay wini-wino o di kaya tinatahiban o pinipili. So yun, sa atin siguro, yun ang naisip ko na katumbas ng salitang you scrutinize me. Yung hinihiwalay natin yung bigas mula sa ipa. So pinapakita po nito, masusing nasusuri ng Diyos ang bawat galaw ng ating buhay at kaya niya itong salain. Kaya niyang paghiwa-hiwalayin. Siguro yung 3-in-1, hindi niyo kayang paghiwa-hiwalayin po yun. Pero yung ideya gusto kong makita po ninyo dito, walang gagawa ng ganong project, na paghiwalayin yung, bili ka ng 3-in-1, tapos paghiwa-hiwalayin mo. Pero kung doon, nakikita na natin yung bigat at yung hirap noon, pero sa Diyos, marami kang affairs, marami kang ginagawa, marami kang thinking. Ngayon, mayroong device na pinag-aaralan kung ilang thoughts daw ang kayang gawin ng tao sa isang segundo. Inaabangan ko kung ilan nga ba. Ibig sabihin, yung thoughts na pumapasok sa atin randomly, napakadami noon. Plus yung decision making mo na binago mo, tapos yung gagawin mo. So, pag pinagsama-sama lahat ng yun, ang hirap isa-isahin noon. Pero sa Diyos, kaya niyang gawin yun in an instant. Kaya niyang salain, kaya niyang i-point out ng detalye, alam ng Diyos, hindi malilito. Ano ba, pag ikaw ay naghiwalay ng 3-in-1 na kape, posible may mangyari doon. Kinuha mo yung kape, yung asukal, yung creamer. Posible doon may mapasama doon sa sugar na creamer dahil pare sila ng kulay. Kumbaga, mapapadoble, magkakamali ka. Ano po? Sa Diyos, hindi mangyayari yon. Na yung iniisip mo, magkakarambol-rambol at may mapapasama na
organize, kumbaga alam ng Diyos ang lahat sa iyo, organize yun. Ganoon ang kaalaman ng ating Panginoon. Sabi doon, at lahat kung mga lakad ay nalalaman mo. Lahat ng aking mga lakad. So hindi lamang alam ng Diyos ang ginagawa mo. Nung sinabi ni David na lahat kung mga lakad, ang tinutukoy diyang lakad, hindi yung literal na paglakad, paghakbang. Yung kanyang ginagawa, yung kanyang mga desisyon, yung kanyang mga plano, kanyang mga ginagawa. So dito, pinapakita na kilala at alam ng Diyos yung pattern ng kanyang buhay. Alam niya kung bakit niya ito ginawang desisyon, alam ng Diyos bakit ka ginawa mo ito. Yun ang ibig sabihin ni David dito na lahat kong mga lakad. Kumbaga parang yung cause ng yung decision making, alam yun ng Diyos. Bakit mo ginawa to? Bakit ka nagpunta rito? Ganoon yung kaalaman ng Diyos. At nung sinabi niyang lahat kong mga lakad, from public to private, alam ng Diyos. Ibig sabihin, ng Diyos ay may masusi at ganap na kaalaman sa bawat galaw, desisyon, hakbang ng ating buhay. Mapapubliko, mapasikreto, mapaprivate. Ang Diyos ay lubos na alam at nakikita ang paraan ng ating pamumuhay. Kaya ng Diyos na suriin ang iyong buhay. Kaya ng Diyos paghiwa-hiwalayin, ika-classify, ika-cluster ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Kayang gawin ito ng Diyos. Kaya niyang ilantad ng detalye ng walang pagkakamali, lubos at ganap sa iyo. Maging yung maliliit na detalye, alam ito ng Diyos. Tayo nga, matapos ang isang araw, palagay ko po, kaninang umaga, hindi nyo alam ang lahat ng inyong ginawa. Hindi ninyo alam kung anong oras at anong... Isipin ninyo, baka ngayon nangyari 2 hours ago, hindi nyo na matandaan. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat. So God can judge righteously and just kapag hinatulan niya tayo. Dahil ganoon. Kaya ang Diyos is a righteous judge. Dahil kapag siya'y humatol, alam niya lahat. Kaya mapapagtiwalaan natin ng paghahato. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Dahil kung wala ang Panginoong Jesucristo at tumarap ako sa hukuman ng Diyos, marami ako ikakatwira. Kasi po ganito, ganyan. Kaya ako naman po nagawa ito, ganito, ganyan. Ihaharap sa akin ng Panginoon. Categorically, by cluster, in details. Ito ang ginawa mo. At pag pinakita sa akin yun ng Diyos, tatahimik na lang ako. At wala akong magagawa. Matuwid ang magiging paghatol ng Diyos sa mga makasalanang wala sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung may kausap at nakikinig ngayon sa akin na wala pa sa Panginoong Jesucristo, nakakakilabot ang kalalagayan ng mga wala pa kay Kristo dahil matuwid kang hahatulan niya. Ang nais mo, dapat naisin mo, bago ka humarap sa hukuman ng Panginoon, harapin mo ang Panginoong Jesucristo para sa iyong pagpapawalang sala. Kaya kung may kausap ako ngayon dito na wala pa sa Panginoong Jesucristo, ang aking paanyaya at hamon sa iyo ay lumapit ka sa Panginoong Jesucristo at sumampalataya ka sa Kanya dahil kapag hinatulang ka ng Diyos nang wala kay Kristo, hahatulang ka niya ng matuwid, alam ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Subalit kung ikaw ay na kay Kristo, dahil si Kristo, ibibigay niya ang katwiran niya sa iyo. At kapag siyasat, maging ang kanyang sariling anak, siyasat ng Ama ang kanyang anak, at wala siyang nakikitang sin or imperfection sa Panginoong Jesucristo, at dahil kay Kristo, yung pagtingin na yun ng Ama, ay yun ang magiging pagtingin sa iyo. At yun yung napakagandang kalagayan. Kaya lumapit ka at sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Sinabi sa verse 4, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, kita niyo po yung bago pa lumabas, bago pa natin sabihin, tuwirang sinabi ni David, ito ay lubos na alam ng Diyos. Alam nyo, hindi lang po yung manner of speaking, hindi lamang po yung after speaking,
Hindi lamang habang sinasabi, kundi bago mabuo. Kino-construct mo pa lang sa isipan mo. Alam na ito ng Diyos. Ang totoo niyan, kung atin titingnan pa ng mas malalim yung ibig sabihin dito ni David, hindi lang ibig sabihin dito ni David na bago niya sabihin, pero nasa isipan na niya, pero bago niya sabihin yon, alam na lang, hindi po talaga yon ang gustong sabihin dito ni David kung ating titingnan. At batay sa buong patotoo ng banal na kasulatan, hindi lang alam ng Diyos ang salita mo bago mo sabihin, kundi alam ng Diyos ito bago pa mabuo sa isipan mo. Hindi lang alam ng Diyos yung content, ano yung sasabihin mo, hindi lang din alam ng Diyos yung magiging intention, bakit mo sasabihin ito, maging yung effect. Na kapag sinabi mo itong salitang ito, ano yung magiging epekto nito, lahat ng yun, ano yung ibubunga ng sasabihin mo, alam ito ng Diyos. Ibig sabihin, wala pa sa formation stage yung sasabihin mo, alam na ng Diyos. Nakamamanghang kaalaman, nakamamanghang kapangyarihan ng Diyos. Nakakapagpababa ito sa ating harapan, nakatitingnan natin, ganito ang ating Diyos, ganito niya tayo nakikilala, ganito yung paraan. Ang Diyos ay lubos na nakakakilala, hindi lamang ng ating pananalita, kung hindi yung salitang yon, content, yung content nito, ano yung reason, bakit mo ito sasabihin, ano magiging effect nito, alam ito ng ating Panginoon. Napakagandang katangian ng Diyos. That is why, kapag in-expose natin ang attributes na ito ng Panginoon, ang makikita mo sa Diyos, hindi siya fearsome. Matatakot ka ba sa Diyos na nakakaalam ng lahat? Kung ikaw ay mananampalataya at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, titingnan mo ang Diyos sa ganong katangian. How beautiful this God. Alam niyo po kung sino nagsasabi nun? Ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo, hindi siya pwedeng magbigay ng bugso ng damdamin sa iyo na matakot ka sa Ama. Hindi siya magbibigay ng bugso ng damdamin sa iyo na ititreat mo trivially ang Ama. Kundi dahil sa banal na Espiritu, ito ang magkukonvict sa iyo, God is beautiful in His being omniscient, sa kanyang pagiging alam ang lahat. Verse 5. Sinabi doon, ang nakakapagtaka dito, pansinin niyo yung unang 4 na talata. Pinapakita ni David lahat kung paano tayo nakikilala ng Diyos. Ano po? Pero pagdating sa verse 5, pansinin niyo dito, gumamit si David ng military term. Ang sabi niya, na parang out of nowhere, parang out of context, bakit gumamit si David dito ng salitang pinapaligiran? Yung pinapaligiran ako sa likuran at sa harapan. Yan pong salitang pinapaligiran, yan po ay military term. Now, in the context of God na alam niya ang lahat, bakit ipinasok ito ni David? Now, gusto ko munang ipaliwanag na yung salitang pinapaligiran, yan po ay military term na yan po yung ginagamit kapag po kinukubkob o pinapaligiran. Ang naisip ko kagad dito yung mga pelikula na may megaphone. Oh, sumuko ka na, napapaligiran ka namin. Parang ganun po yung ideya. Ano po? Hindi accurate na illustration, pero you get the idea na wala nang takas. Napapaligiran na. So, ganun po yung ideya. Kaya compelled to surrender yung pinapaligiran. Dahil alam niya, kita niya, napapaligiran siya, ang ibibigay noon, makukumpel na siyang sumuko. Walang lalabasan. Sa talatang 1 hanggang 4, katulad ng aking sinabi kanina, lahat ng ito ay tumutukoy sa kaalaman ng Diyos. At pagdating natin sa verse 5, bakit ito yung ginagamit na larawan ni David na siya ay napapaligiran ng Diyos? Siya ay walang takas. Kung titingnan po ninyo, yung salitang ito, ipinapakita rito na ang kaalaman ng Diyos, una, ay hindi matatakasan. Yun ang gustong sabihin dito ni David. Kaya niya ito ginamit. Hindi ko matatakasan ang iyong kaalaman. Wala akong lalabasan. Walang bahagi ng aking buhay na pwede kong sabihin na hindi ito nalalaman ng Diyos. Ganon, kumbaga, ganon napapaligiran ng Diyos. Wala siyang tatakasan. At yung larawang pinapaligiran, sa iba ito ay maaaring negative at sa iba titingnan nito parang out of context.
Ngunit ginamit ni David ang larawan na ito bilang positibo, sapagkat ang Diyos na pumapaligid sa kanya na hindi niya matatakasan ang kanyang kaalaman ay hindi niya kaaway kundi kanyang Panginoon na kanyang katipan. Ipinapakita rito na yung ganap na pagpapalibot ng Diyos na hindi niya kayang matakasan, hindi niya ito sinasabi in a negative way. Sinasabi niya ito in a positive way na itong Diyos na nakakakilala sa akin at nalalaman ang lahat sa akin, ito ang katiyakan na ang Diyos na ito, ginagamit niya ito not in a negative, kung hindi, ito'y tanda ng katiyakan na ang Diyos na nakakakilala sa Kanya ay nag-iingat sa Kanya. Hindi niya ito ginagamit in a negative sense na parang siya isang kriminal na pinapalibutan. Kung hindi, ang Diyos na nakakakilala sa Kanya, wala siyang takas, pero sa Kanya, comfort yun. Dahil itong Diyos na ito, itong Panginoon na ito, ang nag-iingat. Kaya kung papansinin po ninyo, bakit natin sinasabi yun, hindi takot ang naramdaman ni David, kung hindi po pagkamangha. Pagkamangha sa harapan ng Diyos. Ngayon, sabi sa verse 6, namangha siya doon sa kaalaman na yun. Yun ang kanyang naging tugon, namangha si David. Kaya kung titingnan niyo po dito, isang kahangalan, isang walang kabuluhang bagay ang itago natin ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Yun ang pinakawalang kabuluhang maaaring gawin ng isang mananampalataya. Ang magtago sa harapan ng Diyos. Itago ang laman ng kanyang puso. Lalo tigit itago ang kasalanan. At kung may nararamdaman kang sakit, may nararamdaman kang mabigat, hindi mo kailangang itago. Ito'y alam ng Diyos. Ngayon, kung meron kang ganong nararamdaman, at alam mong ito'y nasisiyasat ng Diyos, hindi nito pipigilan ikaw na wag nang sabihin sa Diyos dahil alam na naman niya. Kung hindi, lalo ka nitong itutulak. Panginoon, nalalaman mo ito. Lalo kang maudyo ka na magsalita ng detalye sa harapan ng Diyos. Sabihin ang nararamdaman mo sa harapan ng Diyos. Kaya wag nating itago, lalo tigit ang kasalanan. Sa oras ng pagsamba, sa tuwing tayo magkakaroon ng banal na hapunan, tinatawag tayo sa pagsisiyasat sa sarili. Huwag tayong matakot na tayo masiyasat ng Diyos. Sabihin natin, Panginoon, ito ang aking kasalanan. Ito ang aking kasalanan, Panginoon. Hindi ko ito itinatago sa iyo. Mga kapatid, hindi ba't itong ganitong uri ng pagkakilala sa Diyos ay nagtuturo sa atin na masanctify yung ating isipan at bibig sa ating paglapit sa Diyos? Yung kaalaman na ito o yung pagkakilala ng Diyos sa atin, tingnan niyo po ito, hindi tanda na ang Diyos is very invasive. Hindi po. Ang totoo niyan, sa verse 1, tinitingnan ito ni David na tanda ng pag-ibig at pagpapahalaga ng Diyos. Sa simpleng pagbabasa ng verse 1, hindi niyo ito makikita dahil parang sinabi lang ni David, you search me and know me. O nasisiyasat at kilala. Ang verse 1, na sinabi ito ni David, sinasabi niya ito na may implikasyon, ito'y tanda ng pagpapakita ng pag-ibig, natatanging pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po yung ginamit na salita ni David sa verse 1 na kilala? Actually, yan po yung ginamit sa Jeremiah chapter 1 verse 5 nang sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita. At ang salitang kilala doon, hindi basta kilala na alam niya, o hindi, merong spesyal at natatanging pagtingin ang Diyos kay Jeremiah, kaya nasabi niya, kilala. In technical term, yun yung electing love. Pero special yung pagkakilala na yon. Yung pagkakilala na yon ay hindi tulad sa hindi mananampalataya. Kilala ng Diyos ang hindi mananampalataya. Pero kilala ng Diyos ang mananampalatayang ito dahil meron siyang natatanging pag-ibig. So yung reason behind doon sa pagkakilala na yon, may pag-ibig. At yun ang ginamit na salita ni David. Nakikilala mo ko, kilala mo ko dahil ako ay iniibig mo. Iba ang pagkakilala ng Diyos. Ang pagkakilala ng Diyos sa mga mananampalataya ay dahil totoong because God is omniscient, alam ng Diyos ang lahat, kilala ng Diyos ang lahat, pero yung pagkakilala na yon ay tanda ng kaniyang natatanging pag-ibig.
Ang ating siyensya ngayon, through ultrasound, nakikita natin kagad ang gender. Hindi natin kailangang hintayin yung bata. Pumili siya ng gender, alam na natin kagad. Ilagay sa birth certificate. Sa ating siyensya ngayon, nakikita natin ang gender ng mga bata. Pero still, hindi pa rin natin kilala o hindi natin malalaman kung ano magiging lakad at buhay at mga sasabihin nila. Ipinapakita lamang nito yung quality, yung paraan ng pagkakilala ng Diyos ay napakalayo sa atin. Ganoon ang Diyos. Ang pagkakilala ng Diyos sa atin ay bunga ng kanyang pag-ibig, natatanging pag-ibig. Kaya tingnan mo ang iyong buhay sa pananaw na nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo. Doon mo tingnan. Mabuhay ka sa ganoon. Huwag mong isiping, huwag kang mangatwiran sa Diyos. Mabuhay ka parang, pag ikaw ay nasa office, alam mo may CCTV, syempre, prim and proper ka. May makita ni boss. Hindi ka magpapatama sa oras, gagawin mo ng matapat. Dahil may nakatingin. Alam niyo po, parang ganun yung gusto kong i-illustrate sa atin, pero hindi pagiging hypocrite, kung hindi yung pagiging totoo na alam ng Diyos, tingnan natin ang lahat ng bagay sa pananaw na ganoon. Nakatingin at nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Attentive ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya po, kung ganoon natin titingnan sa pananaw na nalalaman ng Diyos, papakita nito yung dalawang bagay at dito ako magtatapos. Una, ay kung paano natin itrato yung kasalanan. Alam ng Diyos ang lahat, at kapag nakita mo maliit lang naman itong kasalanan, na alam mo sa Diyos ay kasalanan, lahat ng walang sukat na pwede nating sabihin na ito'y minor o major sin, kaya itatrato mo ang lahat ng kasalanan at mabigat sa harapan ng Diyos, hindi mo siya itatrato as refined or respectable sin, magkakaroon ka ng pangingimi, magkakaroon ka ng conviction, dahil alam mong nakatingin ng Diyos. Doon ka masasanctify. Doon mag-iiba yung pagtingin mo sa kasalanan dahil hindi ito maaaring gawin dahil coram Deo. I'm walking, living, and breathing in the face, in the presence of God. Ikalawa, yung ordinaryong paglakad ng ating buhay, yung ordinaryong pamamaraan ng ating buhay, alam at kita yan ng Diyos. Kaya doon sa seemingly insignificant walk, decision making, dapat tayo maging conscious na even yung smallest petty na tinuturing na maging pag-inom o pagkain, gawin natin ito sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil nakatingin, nalalaman ng Diyos ang lahat ng ito. At nawa talagang masanctify ang ating buhay pananampalataya knowing na ang Diyos na dakilat na kamamanghat kaibig-ibig, nakikita at nalalaman niya ang lahat. Purihin at sambahin natin ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa hapon na ito na meron kaming maaaring tungtungang katotohanan. Katotohanang magbibigay sa amin ng malakas na conviction. Katotohanang magbababa sa amin, babago ng aming pananaw. Katotohanang tutulong sa amin, nakakasangkapanin ng banal na spirito para kami ay pabanalin. Ang katotohanang kayo ay nakakasiyasat na nalalaman ang lahat, walang bahagi ng aming buhay na hindi ninyo nalalaman. Ito, Diyos, ay nakamamangha. At the more na nakikita namin na ang inyong kaalaman sa amin, ganito ninyo kami nakikilala, ito ang inyong katangian, nakikita namin lalo. Dapat kayong katakutan, dapat kayong ibigin, dapat kayong mahalin, dapat kayong kamanghaan dahil sa inyong ipinapahayag na katangian sa amin. Kaya nawa, tulungan kami ng inyong Espiritu, O Diyos, na tumugong kami ng angkop sa katotohanan ito. Binibigay po namin sa inyo ang mataas at natatanging pagsamba at pagluwalhati sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.